Facebook. Alive na ba? Lipat nga kayo. Sa akin wala eh. Pero naka-live na tayo. Kikita nyo na. So, ibig sabihin, mahina na talaga tong ano ko. Tong signal ko. May nakikita na akong Facebook dito eh. Ah, buti pa kayo. Sa akin, hindi nag-a-appear eh. So, ibig sabihin talagang yung storage ko ay ano na, puno na. Bago, Pastor. Ha? Hindi na bago. Talagang hindi eh. Oh. Hindi siya. Anyway. So, at least sa inyo, nakikita nyo na. Mag-shift ako ng ano, ng para talagang makita ko siya. Anyway, kung naka-live na tayo, bumati na tayo para makarami tayo. Diba? Ka-live na pala eh. O sige, bati na tayo. Unahan ko na. Magandang araw. Magandang gabi. Umaga. Okay naman kayo naroon sa ah, araw sa oras na ito. And welcome po once again sa ating pong Grace Live Forum. And shout out sa mga regular viewers natin na nag-join sa live stream. Magandang gabi sa inyong lahat. And sa mga members natin no sa Grace Life Church Binyan no thank you for joining us always sa ating pong forum. Okay? So samahan niyo po uli kami sa isang oras na masarap na kwentuhan sa ating pong forum. Paki-share na rin ito no sa mga nagjo-join sa atin para at least makaabot tayo ng mag-expand yung ating pong yung ating mensahe na sineshare dito po sa ating forum. Okay? Kung hindi naman kalabisan sa inyo. Okay. Bati muna kayo. Okay po, isang magandang gabi, pagpalang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay no, at mga nanonood. Samahan niyo muli kami dito sa isa na namang, I think, isang magandang talakayan na naman no, patungkol sa mensahe ng biyaya ng Diyos na maaaring magamit natin para magbigay ng kaliwanagan bilang isang mga Kristyano under the new covenant, under grace. Brother Jerry po ng Grace Life Church. Okay, muli po isang mabiyayang gabi po sa lahat. So ngayon yung ating pong topic ay tiyak ako ito po ay mapakinabangan natin at magagamit natin sa ating pamumuhay. So abangan po ninyo yung ating pag-uusapan ngayon at maging kapakinabangan po sa atin bilang mga Kristiyano na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. So muli po, magandang gabi at isang mapagpalang gabi po sa lahat. Sige, tuloy-tuloy na tayo. Simula. Ito na tayo. Okay, yung ating pong pag-uusapan ngayon, siguro yung mga tao, lalo na mga Pilipino, mahilig tayo sa mahilig tayo sa telenovela, 'di ba? Pamilyar ba kayo doon sa mga istorya ng mga anak na nawawala nung bata pa at hinahanap yung kaniyang magulang. Tapos kung sino yung magiging mabuti sa kanya, biglang yun yung magulang niya. Limba, pag yung sa laki ang posibilidad na yun ang magulang mo. Tapos kalaunan sa dulo malalaman nung isang isang bida na magulang niya yung kanyang amo, no? Isang mayaman na amo o kaya posible yung driver o kung sino man. At doon mag-build kung ano talaga yung identity nitong bida. So siguro meron tayong idea kung ano yung ating pag-uusapan ngayon. So may kinalaman ito of course dun sa ating pagkakakilanlan. O napakahalaga na tayong mga Kristiyano alam natin yung ating identity o yung pagkakakilanlan sa atin. O medyo malalim yung Tagalog na pagkakakilanlan. So mas maganda siguro talaga identity na lang para mas madaling maintindihan ng marami. So, yung ating title na makikita niyo naman dyan sa ating pong caption, ang nakalagay po dyan is identity before activity. Ngayon, ano bang kahalagahan nito?
of course, mahalaga na alam natin kung ano yung ating identity. No, gaya nung halimbawa na binibigay ko kanina, 'di ba? Pagka hindi mo alam yung identity mo, minsan hindi mo alam kung ano yung kapangyarihan na meron sa iyo. Kasi hindi mo kilala gaano yung sarili mo kung ano ka. And hindi mo rin alam kung ano yung mga pribileyo na meron ka. Kasi hindi mo alam kung ano yung identity mo eh. No, so, ang hirap sa iyo na kumilos o gumawa sang-ayon doon sa kung anong meron ka. So mahalaga na alam po natin ito. At pagdating dito sa usapin no ng identity before activity, no? Itong activity ay pinapatungkol natin doon sa paglilingkod. No, kumbaga kung titingnan niyo yung idea, identity before activity, so mahalaga na malaman muna natin kung ano yung ating identity bago tayo magkaroon ng activity. So yung iba siguro ang iniisip dito, yung paglilingkod. Pero ito ay hindi lang natin ipapatungkol doon sa paglilingkod, no? Maging doon sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. So identity before activity. Mahalaga na makilala muna natin yung ating sarili, kung sino tayo sa Panginoon, at saka tayo naglilingkod o namumuhay bilang mga Kristiyano. So yung iba siguro ay meron idea dito, pero dan pa natin ito na gaano ba kahalaga ito na malaman muna natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos, nang sa ganon makita natin at makakilos tayo sang ayon dun sa ano ba dapat yung ikilos natin o ipamuhay natin bilang mga Kristiyano. So identity before activity. Okay, so ngayon meron tayong unang katanungan dito. No, so ang sasagot dito yung ating po mga kasama dito sa forum. Unang katanungan po ay paano nababago ng pagkakakilanlan, no, ng pagkakakilala sa ating pagkakakilanlan. Oh, medyo malalim yung Tagalog. Paano nababago ng pagkilala sa ating pagkakilanlan o yung identity, yung pagkakilala natin sa ating sarili, yung ating identity kay Kristo, ang paraan ng ating paglilingkod sa Diyos. Paano ba nakakaepekto? Kumpara sa paglilingkod para lamang maging katanggap-tanggap sa Diyos. No, marami kasi naglilingkod na kaya nila ginagawa yung paglilingkod ay para maging katanggap-tanggap sila sa Diyos. O maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos. Pero paano ba nababago nung ating pagkakakilanlan o ng ating identity yung ating paglilingkod sa paraan ng ating paglilingkod sa Diyos? So yung kasi yung dalawa na yun eh. So paano ito nakakabago sa buhay natin? Kasi ang inuuna ng iba ay naglilingkod, pero yung kanilang identity ay hindi ganun kaklaro sa kanila. Hindi ganun kalinaw. At hindi, marami nga mga Kristyano halos hindi pa alam eh. Paano ba ito si Brother Jerry? So, Okay. Okay. Medyo putol-putol ka na ang konti ba? Pero Nagpa-fluctuate yung signal ni Joel, oh. pero na ano naman. Okay, maganda yung sinabi kanina ni Brother Joel, no? Sa kanyang introduction na dapat alam muna natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kasi yung ating unang tanong, doon yun napakahalaga noon. Alam natin kung ano tayo, yung ating identity sa harapan ng Diyos. Kasi doon makikita kung paano tayo gumagalaw. Yung sabi natin title, yung activity. Ano ba yun? Yun yung ginagawa natin sa church. Yung ministeryo, kung saan man tayo na ilalagay. Una-una siguro, dapat alam ng mga Kristiyano na tayo ay mahal ng Diyos. Diba? Yun naman talaga yung alam ng lahat. Nakita ko nga sa Reels, yung verse, well-known verse, yung John 3:16, di ba? For God so loved, the world so loved. So yun yung alam lahat ng Kristiyano, mahal tayo ng Diyos. Pero pagdating doon sa activity, dapat yung ating activity, ang pagmumulan doon, yung alam natin na mahal tayo ng Diyos. Mahal na tayo ng Diyos, kaya tayo gumagawa. Kaya tayo kumikilos. Hindi yung kikilos tayo para mahalin tayo ng Diyos. Diba? Itong topic na ito ngayon, parang naging continuation ito nung last natin na topic, no? Kitang-kita doon yung pagkilos ni Martha eh. Ano bang meron sa kanya? Ngayon, kung alam niya yung kanyang identity, yung kanyang behavior doon, dapat hindi ganun eh. Meron siyang ginagawa, busy siya, napapagod siya, pero nandun yung frustration. Nagrereklamo siya. Nagko-compare siya, di ba? So, kung alam niya yung kanyang identity, kagaya ni Mary, nakikinig sa
nakikinig siya kay Jesus, kinilala niya si Jesus at doon malalaman niya kung ano siya kay Jesus. Masaya siyang nandun, masaya siya. 'Di ba? Ang maganda lang sa atin siguro, yung ating ginagawa dapat magfo-flow kung who we are in Christ. Dapat doon laging nanggagaling. Kasi yung sasabihin na instead of I get to serve dahil mahal ako ng Diyos, dahil anak ako ng Diyos, naging I have to serve eh. Kailangan kong gumawa. Sa halip na gagawa ako kasi mahal ako ng Diyos. Kasi alam ko yung identity ko. Parang ako meron akong bigyan ako ng illustration. Meron akong barbershop. May-ari ako ng barbershop. Ako rin nagugupit, no? Pag meron akong apprentice, yung meron akong kukuning tao na magpa-practice, magugupit siya, tapos nandun ako. Tapos nandun naman yung anak ko, kasabay niya na magti-training, halimbawa, para mailagay ko na kasama ko sa barbershop. Yung tao, yung ibang tao na maging apprentice ko, gagawa siya, aayusin niya yun, kakabahan yun siya. Aayusin niya, kakabahan siya. Ang iniisip niya, pag hindi niya magawa ng maayos, hindi ako tatanggapin itong may-ari. Ngayon naman, yung anak ko, malit pa yun ngayon. No? Pag lumaki yan, libawa, siya naman yung titingnan ko na gumagawa. Aayusin man niya o hindi yung gupit niya, alam ko hindi siya kakabahan eh. Bakit? Alam niya, tatay niya yung may-ari. Tatay niya yung tumitingin. Yung apprentice, yung tao na kinuha ko, maaaring kabahan yun at kailangan niyang ayusin. Kailangan niyang gawing maayos, which is good naman. Pero nandun yung kaba, nandun yung frustration, nandun yung parang pag-aalala. Pero itong anak ko, dahil anak ko siya, magawa man niya o hindi nang maayos, hindi siya kakabahan. Tatay niya yung may-ari eh. Tatanggapin siya eh. So yun yung isang maring ilustrasyon sa atin bilang isang Kristiyano, yung activity, yung pagod, yung ginagawa natin, magiging siya, makabuluhan at masaya natin siyang gagawin. Kasi alam natin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Diba? Yun yung dapat rooted tayo sa identity in Christ. Ano ba yung mga identity natin in Christ? We are chosen, we are forgiven, you are the Son of God, di ba? You are the ears of God, di ba? Ang sarap nun eh, ang ganda. So, dapat mahalaga talaga na alam natin yung ating identity. Napakahalaga nun. Bilang isang Christian under grace, para yung ating activity, na binanggit natin sa ating tanong, no, yung ating mga ginagawa, hindi mapunta dun sa frustration. Hindi mapunta dun sa mapagod ka na. Kasi minsan may mga Christians na externally masaya, pero internally exhausted. Merong ganon. Internally exhausted sila. Dami nilang reklamo, hindi lang basta makapagsabi, baka mapulaan eh. Pero pagod sila sa loob. Diba? Sa labas ang saya nila. At yun lang po yung masasabi ko. Pastor, ano pong maidagdag natin? Maganda yung example mo si Martha at si Mary, no? Tugma identity before activity. Maganda tong topic natin, no? Identity before activity. At ugmang-ugma, no? Maganda yung illustration na binigay mo si Martha at si Mary. Kasi kapag ang isang Kristiyano busy sa mga activity pero kulang sa kaalaman with regards to their identity in Christ, ang magiging resulta parang si Martha. Napagod, no? Napagod, na burnout, no? Nainis, no? At ang feeling nila hindi sila well appreciated, no? At ang tendency niyan talagang sila ay magrereklamo na. So yun yung common common na tawag dito result kapag maraming activity at pagdating naman sa identity kulang pagdating sa kaalaman, no? Well, alam niyo sa totoo lang if there is one thing na pinakamahalagang malaman ng mga Christians sa kanilang personal na walk with the Lord is yung identity na meron tayo in Christ. Okay? Kasi sa totoo lang, ang primary calling natin is hindi naman to live right o to serve right, kung hindi to believe right. No? Kasi ang pinag-uusapan natin, kanina pa nababanggit nyo regarding service in the ministry. No? Pero kasi yung activity diyan, pwede rin nating
i-connect sa ating pamumuhay, no? Yung identity natin before behavior, identity before activity. Yung activity, pwede rin nating sabihin may kinalaman sa ating performance, sa ating pamumuhay. And I do believe, no, yung ating magiging pamumuhay, malaki ang kinalaman ng ating paniniwala sa kung sino tayo. I do believe yung kasabihan na belief determines behavior. 100% totoo yun. Naniniwala ako, no? Yung right living always comes from right believing. That is 100% correct. Kasi you can only live right if what you believe is also right. Ganon din naman sa service. Dapat ang pinaghuhugutan natin ng ministry, ng service, is yung identity natin in Christ. Kasi mababago yung motive eh. Katulad sabi mo kanina, bro, marami ang nagsiserve sa ministry, no, naglilingkod, active sa ministry. Ang motivation nila is yung approval sa Diyos, no? Yung feeling nila they will be accepted with God o accepted ng Diyos kapag sila ay may ginagawa para sa Panginoon. At yung approval ni God, yung kanilang motivation, kaya sila nagsiserve. Dapat hindi ganon. Dapat ang una muna nilang makita, sila ay accepted na ng Panginoon, hindi dahil sila ay naglingkod. Kaya sila nagsiserve kasi ang pinag-ugatan is yung acceptance nila with God. Accepted na sila, approved na sila, kaya dahil doon, out of gratitude, sila ay maglilingkod sa Diyos. Hindi sila maglilingkod sa Diyos for them to be accepted or i-approve ng Diyos. So, may kinalaman talaga yung ating identity sa ating paglilingkod. Kaya dapat maunawaan muna natin yung ating identity in Christ before doing any activity. Kasi kung puro activity, without knowing your real identity, ang mangyayari niyan, magiging si Martha ka, no? Mapapagod ka, magrereklamo ka, ang pakiramdam mo, pressured ka, at hindi ka well appreciated. Okay? So ako naniniwala, no, sa buhay natin as Christians, nothing is more important than knowing who you are in Christ. Yung identity natin in Christ. At as I've said, I firmly believe yung primary calling natin is not to serve, not to live right, but to believe right. Of course, hindi ko sinasabing huwag tayong mamuhay ng tama at hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang paglilingkod. Lahat naman yan ay maganda at tama. Pero dapat mauna muna yung know who you are in Christ. Kasi kung ano yung paniniwala mo, yun ang magiging pamumuhay mo eh. 'Di ba? Kung ano yung paniniwala mo, yun ang magiging behavior mo. Now, sa body of Christ, sa totoo lang, maraming Kristiyano, hindi halatang Kristiyano eh. Okay? Yung iba nga nagsiserve na, hindi pa rin halatang Kristiyano. Kaya nga iba napupulaan eh. Oh, active ka sa church, pero yung ugali mo naman, di ba? Hindi tama, no? May mga namumula doon sa ating behavior, di ba? Naalala ko tuloy itong si Senator Alan Peter Cayetano kasi kinikriticize siya ngayon eh, no, ng maraming mga kontra sa kanyang pamumuno kasi madalas nakikita natin si Senator Cayetano, siya ay nagbabanggit ng pangalan ng Panginoon sa kanyang pamumuno. Tapos meron siyang isang pinost na siya ay nakaluhod at habang pinagpe-pray ng mga Christian leaders, no? At may mga nagsasabi, no, nakikriticize sa kanya na because of his actuation, itong mga nakaraan, siya ay nagagalit, siya ay ano. So parang ang pula sa kanya, parang hindi siya totoong Kristiyano. Ganun yung mga pula. Now, we need to understand na hindi nakikita sa behavior yung tunay na pagiging Kristiyano. But of course, we agree, behavior is important. Mahalaga ang behavior. Now, hindi natin sinasabing hindi mahalaga ang behavior. Kasi bilang Kristiyano, normal lang na dapat ikaw ay mamuhay ng tama. Normal lang na ikaw ay dapat nakikitaan ng tamang pamumuhay. Pero, dapat ang pinag-uugatan nun is yung identity natin in Christ. Kasi, yung ating
siguro liwanagin ko lang, no? Medyo naguguluhan siguro yung iba sa sinasabi ko. Ang punto ko lang is this, yung identity natin does not depend on our behavior. Yun yung pinupunto ko. Ah, yung ating identity, walang kinalaman sa ating ginagawa. Pero kung gusto natin na yung ating ginagawa ay tumama, no, dapat magmula ito sa ating identity. Bakit? Kasi our belief, kung ano man yung paniniwala natin about who we are, our belief determines our behavior. So kung gusto nating maging tama yung ating pamumuhay, dapat maging tama yung ating paniniwala. O, kasama na rin yung paglilingkod. Kasama na rin yung ating behavior. But then again, what I'm trying to say is, who we are in Christ does not depend on our behavior. Kasi yun yung pinupula kay Senator Cayetano ngayon, no? Dahil meron siyang mga binitiwang mga salita na hindi gusto ng iba, tapos may mga post pa na nagto-throwback sila nung dating sagutan nila ni Senator Subiri na kung saan si Senator Cayetano ay nagpakita ng medyo misbehavior. So, inaano nila na yan ba ang totoong Kristiyano, etc., etc. No? Gusto nating sabihin na yung ating identity in Christ has nothing to do with how we behave. Pero if we want to behave properly, malaki ang maitutulong nung alam mo ang identity mo in Christ. Bakit? Simply because belief determines behavior. Kung alam mo kung sino ka, ito ang magiging pamumuhay mo. Right living always comes from right believing. So yun lang yung pinupunto ko. Kaya mahalaga yung alam mo yung identity mo in Christ sapagkat yan ang magmo-motivate sa iyo kung ano man yung magiging pamumuhay mo. Okay? So, yun yung punto ko. Kaya ako nabanggit yun. Baka meron kayong gusto idagdag dun sa puntong yun. Parang ano kasi yun, no? Yung huling away nila ni yung isang senador din, di ba? Parang nakapagburo siya eh. Oo, sa ano niya, siguro medyo sa emosyon niya. Sa emosyon niya. Yun yung ano, yun Oo, yung siguro sa ang emosyon niya, nire-recall ngayon eh. hindi niya, Hmm. siguro yun yung binabalikan ng mga tao eh, nagalit ka tapos Yes, nakapagbura ka. Pero matagal-tagal na rin yun, ano? So, matagal na yun, oo. Matagal na yun. doon binabase ng tao yung pagiging Kristiyano eh. Doon sa mukhang dapat hindi ka nagkakasala. Di ba? Totoo. Yung dapat pagka-Kristiyano ka ay kahit paminsan-minsan dapat hindi ka nagkakamali. No, kasi pag nagkakamali ka, ang tingin ng mga tao doon, eh, yun na yung identity mo. Yes. Na, agree naman tayo na hindi tayo So, yun dapat ang ano doon, nagmumura. Di ba? Agree naman tayo na maling magmura bilang Kristiyano. Agree naman tayo na mali yung mag-behave tayo improperly as a believer. Pero dapat nga natin maintindihan, yung identity natin hindi nakasalalay sa behavior natin. Ang punto lang natin, kung gusto natin mag-behave tayo properly, malaki ang maitutulong nung alam mo yung identity mo in Christ. Because belief determines behavior. Kahit si Paul tingnan mo, itong sa, sinabi ni Paul, sabi madagdag pa, ko lang. Itong sabi ni Paul, bro, maidagdag ko lang. Kasi may binanggit si Paul na ganito in 2 Corinthians 5. Sabi niya, we walk by faith, not by sight. Okay? Anong ibig sabihin niya noon? Nang sabihin ni Paul na for we walk by faith, yung walk doon, pwede nating sabihin behavior, no? Yung ating Christian life. We walk, no? Yung ating buhay. So we walk, pwede sabihin behavior, we walk by faith. So parang lumalabas, if yung walk dito ay pwede sabihin behavior, our walk is driven by what we believe. We walk by faith. We walk by faith, not by sight. So yung ating behavior must be driven by what we believe. So maging si Pablo, sumusuporta siya doon sa paniniwalang anuman yung behavior ng isang tao, may kinalaman sa kanyang paniniwala because our belief determines our behavior. So, kung alam mo kung sino ka in Christ, yung identity mo in Christ, malaki may tutulong nito sa magiging behavior mo.
Let's say for example, magbigay tayo ng example. Sabi ng Bible, isa sa identity natin in Christ, we are righteous. Isa yun sa identity natin. So kung tayo ay righteous, maiisip mo ngayon, hindi bagay sa akin mamuhay ng hindi matuwid kasi righteous ako eh. So ang starting point para makapamuhay ka ng matuwid, yung alam mo, ikaw ay righteous in Christ. Okay? So yun ang starting point. And since righteous ka, maiisip mo, dapat akong mamuhay ng matuwid kasi righteous ako. Now, but it doesn't mean kapag ikaw ay nagkakasala, hindi ka na righteous. Kasi yung identity mo in Christ, hindi naman nakasalalay sa yung behavior. Nakasalalay siya doon sa ginawa ni Kristo para sa iyo. It's a gift. Okay? So yun yung importanteng ano natin, dapat maunawaan natin. So yung ating identity should precede yung activity. Dapat doon ka muna sa identity before activity. Pag alam mo kung sino ka in Christ, automatic yung magiging activity mo, mapayan ay service sa Panginoon, mapayan ay behavior sa yung pang-araw-araw na Christian life, magiging maayos. Kasi nalaman mo kung sino yung identity mo, kung ano yung identity mo in Christ. Hindi siya nakasalalay sa behavior, pero kapag alam mo kung ano yung identity mo in Christ, yung behavior mo magiging maayos. So yun lang yung pinupunto ko. O sige bro, Joel, Eh, ano kita, naputol kita. ang tawag dito kasi karamihan ng mga preacher ngayon, ang focus ng kanilang preaching naka-focus dun sa kasalanan eh. 'Di ba? Ang iniisip ngayon na Tama. 'di ba magtataka ka nga ngayon eh pagka nagpe-preach yung mga pastor, sasabihin nila makasalanan tayo. Ayun, yun ang sinasabi. Siyempre, pag sinabi mo doon sa mga Kristiyano na sila'y makasalanan, tapos ano bang gagawin ng makasalanan? Hindi magkasala. Hindi magkasala. Yan ang sabi ni pastor eh, makasalanan daw tayo eh. Pero hindi Oo. nila alam na yung ating identity nung tayo tumanggap na sa Panginoon, yung ating spiritual identity ay hindi na yun yung ating identity, hindi na yung pagiging makasalanan. Hindi, ang identity na natin, banal, ba, malinis, o yung ibang translation nga, ang ginagamit na salita, santo eh. Sa iba kasi pag sinabing santo, dapat i-canonize muna eh. Pero sa totoo lang, sa Bible, yung pagiging santo, lalo na pagka ang ginamit mo yung mga translation ng ano ng Catholic, literal talaga santo ang nilalagay eh. Makikita mo dun sa translation eh. So, ang identity natin, banal tayo. Pero pagka mali yung pagkakakilala ng isang tao doon sa kanyang identity, at pag siya'y nagkamali, nakagawa siya nagmali, ang sasabihin niya, makasalanan ako eh. Yun ang sabi ni pastor eh. Di ba? So, mahalaga talaga yung identity na alamin mo muna kung ano identity mo. Tapos kung ano identity mo, tama yung sinasabi kanina ni pastor, pag nalaman ang identity mo, banal ka, so saka ka mamumuhay na may kabanalan. May iba yung motibo kasi pagka minsan iba-iba yung paniniwala natin. Ngayon yung pangalawa ko pong tanong ay ano ang panganib, no? Ano yung maaaring maging panganib kapag nakatuon tayo dun sa paglilingkod o dun sa ating pamumuhay o maging dun sa ating performance bilang mga Kristiyano nang hindi muna natin naunawaan ang ating identity. Maganda yan. So, ulitin ko po yung tanong. So, ano ba yung panganib kung nakatuon tayo dun sa paglilingkod, dun sa pamumuhay natin, pero hindi pa naman natin nakikilala nalalaman ng lubos ano ba yung ating pagkakakilanlan. So may danger po ba ito? Ano po ba masasabi natin dito? Joel Boy. Meron talaga yan, maraming danger yan. At I think maraming nagsasuffer na rin sa mga danger na yan hanggang ngayon, no? Mga Kristiyano. Maaring resulta niyan, ano eh, magiging performance based yung ano, yung serbisyo, yung ano, service, no? At alam natin pag performance based, nandun yung ano, nandun yung napapagod ka kasi kung performance based yun, ano eh, nandun yung kailangan useful ako, kailangan magaling ako, kailangan galingan ko, kailangan may approval. So, parang serving from acceptance. Instead na serving from acceptance, nagiging serving for acceptance. Tapos nandun na yung burnout. No, magiging common na yung burnout kapag yung activity, yung ginagawa, yun na yung source ng worth. Sa tingin mo, yun na yung source ng worth mo.
hindi ka marunong magpahinga kasi pakiramdam mo pagka magpahinga ka, pag huminto ako, baka mawalan ako ng value. Parang gano'n eh. Activity before activity. Lagi kang kumikilos, lagi kang gumagawa. Which is, wala namang problema doon ha. Kaya nga lagi natin sinasabi, dapat alam natin yung identity. Alam natin yung pinanggagalingan para hindi tayo mapagod. Pero, yun yung most common source ng yung pinagmula ng burnout. Marami naman talagang nababurnout sa ministry kasi pagod na sila internally. Diba? Externally, hindi, kailangan, ayaw kong minto, mawalan ako ng value. Hindi na marunong mag-withdraw, hindi na marunong magpahinga. Pero si Jesus, di ba? Ano siya eh, nagpahinga siya eh, di ba? Lumalayo siya dun sa kanyang mga disciple, nagpray siya, pahinga siya, stay with the Father. So, yung danger naman sa mga Kristiyano na hindi alam yung identity, ayun, hindi marunong magpahinga. Nababurnout. Tapos, mabilis ma-offend, ma-discourage. Tapos yung criticism, magiging personal. Although sometimes naman naapektuhan ka, pero dapat hindi siya magtagal. Pero kapag alam mo kasi yung identity mo, alam natin kung who we are in Christ. Kahit anong criticism yan, ano yan sa'yo eh, easy na lang yan sa'yo. Although ano naman siya, proseso yan. Hindi naman natin sinasabing hindi tayo naapektuhan ng criticism. Minsan nangyayari naman yung ganun. Proseso yan. Pero pag alam natin yung ating identity at alam natin secure tayo, alam natin yung ano tayo sa harapan ng Diyos, magaan natin siyang tanggapin. Tapos maging yung comparison, mangyayari yan. Katulad ni Martha, hindi na tayo lalayo. Nag-compare na siya, ayan nakatunga nga lang dyan si Mary. Ako dito, busy-busy. Di ba? So, kukuntahin na ngayon yung ginagawa mo. Kasi nagiging performance-based na nga eh. Ang mangyayari, parang yung ministry mo, nagiging parang yun na yung identity mo. Kung ano yung ginagawa mo, parang yun ka na. Ano ka ba sa ministry? Asong leader ako. Leader ako ng ganito. Ano ako, elder ako. So yun na yung parang identity mo. Yun na yung gusto mong itawag sa'yo, sa sarili mo, yung ka na. Anong danger doon? Diba? Mapagod ka kapag may criticism, ayaw mo na. Pag napuna ka, nasasaktan ka. Ayun yung ilan sa mga magiging danger kapag nakapokus tayo sa sa activities. Kasi tao tayo, napapagod. Dapat alam natin yung ating identity para tayo may laging may source, laging may apoy, laging may gas. Alam mo yun, kung sa sasakyan, lagi tayong suportado, lagi tayong may gas para magtrabaho, going on. Kaya ba, Pastor? Pwede bang copy-paste ko na lang? Kasi totoo yun, ang number one effect niya sa isang Kristiyano, yung sobra sa activity pero kulang sa kaalaman ng kanyang identity in Christ. Burnout. Wala lang ibang posibleng maging epekto yung ganong pamumuhay, no? Yung busy ka sa ministry, no? Pero yung pinaghuhugutan, no, yung motivation, hindi yung kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoong Hesus at ginagawa mo lang siya out of gratitude, no? Ang danger niya talagang ang epekto niyan is mag-burnout yan. Katulad na nga nung nangyari kay Martha. Napagod at feeling unappreciated, no? At medyo nainis na siya. So kaya makikita natin sa mga churches, no, yung mga ganyang busy sa ministry pero pagdating sa kanilang identity in Christ, kulang sa kaalaman, madali silang mawala din kagad. No? Kung paano silang naging mabilis papasok sa ministry, mabilis ding nawawala. Tapos pagalitan mo ng konti yan, wala na. Magtatampo na yan. No? At yun yung nagiging problema. Kaya sa totoo lang, malaki ang accountability ng mga nagtuturo sa church. Kasi sa totoo lang kung bakit ganun din ang maraming Christians ngayon, no? Walang masyadong kaalaman with regards to their identity in Christ. Kasi hindi naman din nabibigyang pansin ng mga nagtuturo. Kasi halos lahat ng mga preachers ngayon, no, sa mga churches, sabi nga ni Joel kanina, nakasentro ang pagtuturo sa
sa kasalanan eh. Sin management, character development, behavior improvement. Kasi ang nasa isip kasi ng marami mga Christians, ang mga nagtuturo din, no? Marami kasi mga Christians, no, sa kanilang mga churches, o maraming mga miyembro sa churches, ang nakikitaan nila na para bang tagal namang magbago nito. Okay, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago. Okay. Kaya mas focus yung pagtuturo sa behavior improvement, character development, sin management. Kasi sa kagustuhan nilang mabago yung mga miyembro, kasi marami mga Kristiyano hanggang ngayon, maaaring nakikita nila hindi pa rin nagbabago, marami pa ring bisyo, no? At yung kanilang participation sa church hindi ganun kalalim, no? Puro attendees lang, attend lang. So ganun yung kanilang madalas na naituro. Tapos when it comes to their identity in Christ, hindi nabibigyan ng pansin. No, hindi ako personally, no, my personal experience sa tagal kong naging Christian muna ah, bago ako naging pastor. Hindi naman sobrang tagal, no? Kasi 4 years akong Christian bago ako pumasok sa full-time ministry. Sa loob ng 4 na taon kong pagiging Kristiyano, hindi ko matandaan na may naituro sa akin about my identity in Christ. Hindi ko ma-recall eh. Di ba? So, that is very, very important. Kasi talagang maapektuhan yung behavior mo eh. Kapag hindi mo alam yung maapektuhan yung behavior mo pag alam mo yung identity mo. In the same token, ganoon din naman kapag hindi mo alam ang identity mo, apektado rin yung behavior mo. Di ba? Kaya importante alam mo yung identity mo kasi yung behavior mo will follow. Yun ang diyan. So, maglilingkod ka ngayon out of gratitude, hindi out of approval na gusto mong mag-gain sa Panginoon. So yun ang doon. So burnout at saka yung pressure, ma, maiinis ka na dahil feeling mo pagod ka na, hindi ka na-appreciate. So yun ang diyan. Kaya importante alam mo yung identity mo in Christ. Kasi kung alam mo yung identity mo in Christ, sa totoo lang, yun yung magmo-motivate sa'yo in doing those things na kailangan mong gawin. Even yung lifestyle mo. No? Apektado siya. Alam mo, sa totoo lang, mas gusto kong puntuhan yung yung pamumuhay natin as Christian eh. More than doon sa ating service eh. Alam niyo kung bakit? Kasi dito pala marami na tayong pwedeng idil eh. Let's say for example, kung alam mo you are forgiven, di ba? 100%. Bakit maraming Kristiyano until now, hingi ng tawad sa Diyos, araw-araw, hingi ng tawad sa Diyos every time they commit sin? Kasi ang alam nila, hindi pa sila 100% forgiven. Ang alam nila, they are only partially forgiven at pinapatawad sila ng Diyos every time they confess ng kasalanan nila. No? So ang forgiveness na nare-receive nila sa Diyos, little by little. Ang Bible nagsasabi ay we are forgiven. Colossians 2:13, Hebrews 10, Hebrews 8, nagsasabi we are 100% completely forgiven. Kasi yung forgiveness na na-receive natin sa Panginoon is once for all. Di ba? So kung alam mo yung identity mo in Christ as a forgiven person, hindi ka araw-araw hihingi ng tawad sa Diyos. Minsan nga kahit hindi mo alam nagkasala ka, may mga Christian bago matulog, humihingi ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo ako kung may nagawa man akong kasalanan. Isipin mo yun. Kahit na hindi sa sigurado may nagawa siyang kasalanan, humihingi ng tawad sa Diyos kasi paniniwala niya, dapat bago ako matulog, nakahingi ako ng tawad sa Diyos. Kasi baka pag namatay ako at hindi na nagising, at meron akong hindi naihingi ng tawad sa Diyos, naku, patay ako, lagot ako, baka hindi ako mapunta ng langit. You see, merong fear may takot, di ba? Bago matulog, humihingi ng tawad sa Diyos doon sa kasalanang posibleng nagawa niya. So may kinalaman to sa pagkaunawa mo ng identity mo in Christ. Kasi isa sa identity natin, forgiven tayo, 100%. So maraming Christian, hingi ng tawad kasi hindi nila alam, one of their identity in Christ, forgiven na tayo. Forgiven na sila. So malaki epekto nito sa iyong pamumuhay, hindi lang sa service. No? Maging sa pamumuhay. Higit lalo sa ministry. Kasi ang motivation mo hindi out of para ikaw ay tanggapin ng Diyos at mag-gain mo yung approval ng Diyos.
Hindi. You are already accepted, already approved, kaya ka nagsiserve. Hindi dahil gusto mong i-accept ka ni Lord at you gain God's approval. Yun ang punto. Kaya mahalaga yung ano. Kaya ito panawagan din natin sa mga nagtuturo. No, i-share natin yung identity natin in Christ. Okay? I-share natin yon. Kasi as I've said earlier, if there is one thing no na kailangan nating malaman sa buhay natin as Christians, I do believe making yung ating identity in Christ. Yun yung ano, nothing is more important sa buhay natin as Christians than knowing our identity in Christ. Yun ang pinakamahalaga. Kasi nga ang pinipreach ng mga pastor puro tungkol sa kasalanan at ang sinasabi sinner tayo, sinner kayo, sinner tayo. Kaya ganoon. Di ba pagka meron pa nga nagtuturo pagka hindi ka nakakapaglingkod o hindi tama yung performance mo galit sa iyo ang Diyos. Yes. Yun yung sinasabi ng iba. Natural, pag sinner ka talaga at sinabi ng pastor na sinner ka, galit talaga ang Diyos sa'yo. Sinner ka eh. Ganun naman talaga ang kalalabasan nun. Di ba? Galit ang Diyos doon sa sinner. Hindi naman talaga kasi yun ang identity natin eh. Pero siguro po, kung sigurong nakikita ko parang danger dito, pagka yung identity natin hindi natin kilala, hindi natin alam, yung bang nagiging ano tayo, self-reliant tayo eh. Kasi minsan hindi mo nga kilala yung identity mo, di ang gagawin mo, mas magtitiwala ka doon sa sarili mo. Hindi mo alam kung ano talaga yung mga kakayanan na meron ka. Kasi nga hindi mo alam yung identity mo. O kumbaga ginigain mo pa lang kung ano yung gusto mong mag-gain. Samantalang ibinigay na ng Diyos sa'yo. So maling-mali 'yon. No, yung pinipilit mong maging banal pero ang totoo banal ka na. No? Minsan yung iba yung paglilingkod, ginagawa nilang ano para maging banal ako, kailangan maglingkod ako. Kaya para maging banal ako, kailangan mamuhay ako ng may kabanalan. Maganda naman yung mamuhay ng may kabanalan, pero hindi naman ang resulta ng pamumuhay ng may kabanalan, magiging banal ka. Yun ang iniisip ng iba. Na pag nabuhay ka ng may kabanalan, magiging banal ka na nakaproseso. So, hindi po nakaproseso yan. No? At maging sa paglilingkod, hindi din ganon. Na pag naglingkod at na-reach mo yung dapat mong ma-reach, magiging banal ka na, magiging katanggap-tanggap ka na sa Diyos. No? So, Alam hindi mo, po Brad, yung mas ganon. matindi sa amin nung araw. Mas matindi sa amin nung araw. Pag hindi ka nag-full time, hindi ka talaga Kristiyano. Ang lupit nun. Yun ang matindi doon. So magiging ano tayo niyan, self-reliant, no? 'Di ba? May sinabi nga ang Panginoon doon sa panahon niya na yung mga napapagal lumapit sa kanya Kasi ganoon naman ang ginagawa ng religion pinapagod ang tao, no? Without knowing na ang tao naman kung talagang tatawagin ng Diyos, may banal na spirito 'yan na mangungusap sa kanya, no? At magmumula doon sa kanyang identity, tapos maglilingkod siya, no? At ang basihan niyan pag-ibig, yun yung kanyang pinakamotibo. Yes. Hindi doon sa pinamumukha natin doon sa tao yung kulang sa kanya. Kasi ganyan yan, pag lagi mo itinuturo yung patungkol doon sa pagiging niyang makasalanan, samantalang hindi naman na siya makasalanan kasi ang deklarasyon ng Bible banal na siya, hahanapin niya ngayon yung ganong klaseng kumbaga pipilitin niyang makaalis doon sa pagiging makasalanan at ibabaling niya sarili niya doon sa paglilingkod. Hindi naman ganoon. So, pagod ang mapapala ng tao noon. Kasi kahit anong Hindi. gawin niya, hindi niya naman talaga kayang i-please ang Diyos. Ang talagang nakaabot lang ng kumbaga yung perpektong kagalakan ng Diyos ang Panginoong Kristo tayo kahit anong pilit natin hindi natin yun naabot pero inabot ng Panginoon, so therefore tayo na pinanahanan ng banal na espiritu, pinanahanan ng Panginoon, yung espiritu na sa atin doon talaga nagagalak ang Panginoon, doon natutuwa ang Diyos Ama. Tapos bunga noon dahil nga yung kagalakan na yun ay nasa sa atin at yung presensya ng Panginoon sa Diyos na sa atin yun naman ngayon yung mangungusap sa atin na tayo naman ngayon ay maglingkod. So yun po yung magandang bagay. Pero kung kabaliktaran po yung nangyayari, tingin ko hindi rin siya maganda. Hindi maganda maidudulot sa atin. Kasi ang hirap mong abutin yung hindi mo naman talaga maaabot.
Pero ang totoo, naabot na ng Panginoon yun eh. No? Hindi natin maabot yung kabanalan, yung kalinisan, o yung maging katanggap-tanggap talaga sa Diyos. Ang Panginoon si Kristo lang nakagawa nun eh. So ang danger, papagurin mo lang yung sarili mo. Yan, dito po sa pangatlong katanungan ko, eh, doon sa ating practical na pamumuhay, paano ba tayo mamumuhay sa pananampalataya? O sa practical na pamumuhay, paano mamumuhay sa isang pananampalataya mula sa kanyang identity? Yung practical po nating pamumuhay, no, imbis na pilit na pinapatunayan natin yung ating halaga sa pamamagitan ng performance. So, doon po tayo sa practical ngayon. Paano ba tayo mamumuhay bilang mga Kristiyano? Yung pamumuhay na po tayo ngayon. Ito yung gusto ni Pastor na talagang tutukan natin ngayon Paano tayo mamumuhay sa pananampalataya? O, yung sinasabi kayo ni Pastor, na sa pananampalataya naman tayo namumuhay no? Kaysa doon sa mas pinipilit natin na ipakita na yung halaga natin sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng performance. O, kahit naman sa harap ng tao di ba ganoon ang gusto natin no, magkaroon tayo ng halaga sa pamamagitan ng performance. No, pero tayo ay sa Diyos naglilingkod. Okay, so paano po ba ito? Ano bang pwede nating masabi sa bagay na po na ito? Sa practical life, ano ang paano, how can believers live from their identity as loved and accepted? Practical, parang sa practical na buhay, no? Ako masasabi ko, balik pa rin tayo dun sa balik pa rin tayo dun sa magpalalim na sa spiritual. Tulad ng ginawa ni contrast dun kay Martha, yung ginawa ni Mary. Nagpalalim siya dun sa salita ng Diyos. Because of course kasama na dun yung malaman natin yung ating identity. So, hindi natin mailalayo yung mga activities na magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa spiritual na bagay. Kasi tayo nabubuhay sa mundo, hindi tayo pwedeng mabuhay na hindi tayo kumakain spiritually sa ating spirito, walang kinakain. Sabi nga, hindi naman tayo nabubuhay sa tinapay lang. Kung kumakain tayo para mabusog ating katawan, kakain tayo para mabusog yung ating espiritu. Kasi pagka puno tayo ng kaalaman, lalo-lalo na sa ating identity, yun yung magmo-motivate sa atin to serve yung mga activities na yan kung nasa ministry tayo. Yun yung magiging source ng merong kang joy, merong peace, masaya ka dun sa bawat ginagawa sa kung saan man tayong church na kinabibilangan bilang isang Kristiyano. May peace tayo kahit hindi perfect. Dapat ganun yung lagi natin nararamdaman. Kasi hindi maging insecure sa success ng iba. Marunong tayong magpahinga. Yun yung kailangan natin na laging isipin. Kasi hindi tayo controlled ng approval ng tao. Dapat ganun. Kaya ating mag-serve with joy. Kahit hindi perfect, meron tayong peace. Kasi ganoon tayo yung tao. Minsan, nasisway, no? So, yun dapat, in practical, yun dapat yung ating magiging mindset. Dapat, we will live from our identity. Ayaw po, Pastor. Ano pong masasabi natin? Oo. Shout out muna dito sa mga, tinitingnan ko yung mga nanonood, nakita ko yung ilang mga kakilala natin dito. Shout out kay Nico, no, na nanonood sa atin ngayon, at saka kay Ate Glo, no, sa mga kasama natin sa church, no? Maging sa misis ko habang nasa biyahe. Anyway, siguro tingin ko, just always remind yourself of who you are in Christ, no? Kung sa practical na pamumuhay ay apply natin kung gaano kahalaga itong identity over activity. Keep reminding yourself of who you are in Christ. Kaya mahalaga, alam mo dapat who you are in Christ. Kaya panawagan sa mga natuturo, no? Ituro natin, no? From time to time yung identity natin in Christ. Kasi not unless siguro ang problema yung mismo natuturo, hindi rin alam, hindi rin
alam yung kanyang identity in Christ, no? At hindi masyadong pinahahalagahan, no? Ako kasi naniniwala ako, paulit-ulit ko sinasabi kanina, no? Ah, nothing is more important sa buhay natin as Christians than knowing who we are in Christ, yung identity natin in Christ. Kasi nakakaapekto ito sa ating pamumuhay, no? 100% I believe doon sa saying na belief determines behavior. Kung ano yung paniniwala mo, it will affect your behavior. Yun na nga rin yung sinabi ni Paul, di ba? We walk by faith. We walk, in other words, yung behavior natin, walk behavior by faith. So yung walk natin, yung behavior natin, dapat nagmumula sa ating paniniwala. No? So, mahalaga yun. Now, kung alam natin who we are in Christ, let's say for example, ano ba yung identity natin in Christ? Nabanggit ko na kanina. I am forgiven. Ano pa? I am holy. Nabanggit ni Joel kanina. Ano pa? I am righteous. What else? I am a child of God. I am a saint. I am blessed and highly favored. I am God's masterpiece. No? Napakarami niya kung iisa-isahin natin. Marami tayong makikita na binabanggit ang Bible patungkol sa kung sino tayo dahil sa natapos ni Kristo, natapos na gawa ni Kristo. Na kung mariremind tayo parati-parati of who we are in Christ, yung behavior natin maapektuhan ng kung ano yung paniniwala natin of who we are. Sabi ko nga, kung nalaman mo you are holy, you are righteous, then you will start living a holy and righteous life. Diba? Kasi tama lang naman na mag-strive tayo to live a life pleasing to God. Although tama sinabi ni Joel kanina na sa totoo lang, si Lord lang talaga yung nakapamuhay ng pleasing sa Diyos eh. We can try, no? We can try harder. Pero talagang si Lord lang yung nakaka-fulfill nung life pleasing to God, no? 100%. So tayo, we can try, we can strive living a life pleasing to God. Pero dapat ang starting point nun is yung alam mo kung sino ka in Christ. Kasi kung alam mong ikaw ay, sabi ng Bible, you are righteous, then you will be motivated to live a righteous life. Kasi kung hindi mo alam na righteous ka, at ang alam mo, sinner ka pa rin, na saved ka lang by grace, yun ang alam ng marami. We are sinners saved by grace, which is totoo naman yun. Pero half-truth yun. Kasi ang totoo ngayon is you are formerly a sinner, saved by grace. You are now righteous. Okay? Righteous ka na ngayon because of what Jesus has done on the cross. So since righteous ka na, holy ka na, makakapamuhay ka na dapat ngayon. I mean, since righteous ka na and holy ka na, dapat ka lang mamuhay ng righteous life and holy life. Kasi yun ang sabi ng Bible about you. So yun yung magiging determining factor. At naniniwala ako malaki ang effect noon sa buhay natin as Christians. Kasi 100% naniniwala tayo, belief determines behavior. Right living always comes from right believing. At ang primary calling natin is not to live right, but believe right. Kasi pag tama na ang paniniwala mo, you will start living right. Okay? Yun ang ano. So kung practical ways ang pag-uusapan, no, in practicality, ang masasabi natin, always remind yourself of your identity in Christ. Doon ka magsisimula. Yun ang starting point. Pagka alam mo na yon, you will start behaving properly. Kaya sa mga nagtuturo, no, maganda bigyan natin ng pansin to. Kapamuhay ng maayos yung mga kapatiran natin, yung mga members natin sa church, malaman nila dapat kung sino sila kay Kristo. Yun ang importante. Yung bang namumuhay ka na hindi ka masyadong nape-pressure. 'Di ba? Yung ganoon eh. Kasi 'di ba ang karaniwang ginagawa ng religion, pinipressure yung tao. So ang pamumuhay natin, andun tayo sa pamumuhay na tayo ay namamahinga. 'Di ba? Yung ginamit kaninang halimbawa, si Mary nagpahinga, umupo, 'di ba? Umupo siya, yung kapatid niya pressure na pressure eh. Kasi gustong patunayan yung sarili.
Ganun kalimitan yung mga naglilingkod pagka gusto niyang patunayan yung sarili niya, bira siya ng bira, bira ng bira, pero siya rin naman yung napipressure sa ginagawa niya. So, hintayin natin kumbaga kung ano yung bang ipangungusap ng Panginoon sa atin, ano yung mga bagay na i-reveal niya at tapos saka tayo kumilos, no? Kaya nga dun sa istorya na yon, nung umupo siya, nag-aral sa Panginoon, ang alam naman natin maging si Apostol Pablo, 'di ba, ang goal niya yung makilala niya ng lubusan ng Panginoon. At ang Panginoon pagka siya naman ay nangusap sa atin, hindi naman niya tayo pinipressure Siguro kung bibigyan natin siya ng napakagandang halimbawa, yung bang alam mong pupunta ka sa isang lugar, pero meron kang hirap na mararanasan, katulad ni Apostol Pablo. Alam niya naman yun na may hirap siyang dadaanan pagpunta niya na may ganitong mangyari. Di ba, natuklaw siya ng ahas, na lumubog siya kasama dun sa barko, nagpalutong-lutong siya sa tubig ng ilang araw. Pero yung pangyari na yon ay hindi naging mabigat sa kanya Natanggap niya kumbaga tanggap niya ng buong buo. Kasi yung pangyayari na yon ay ginagawa niya na siya ay nagpapahinga. Kumbaga yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon ay buong buo. Kasi mismo alam niya sa sarili niya na yung isang bagay ginagawa ko nang hindi ako pinipressure ng Panginoon. No, kumbaga naintindihan niya na muna kung gaano siya kamahal ng Diyos at bunga ng pagmamahal. Parang ano yan 'di ba pag ikaw ay gumagawa bunga ng pagmamahal mo sa pamilya mo, napakadali mong ginagawa yung isang bagay. 'Di ba magtatrabaho ka, hindi ka nakakaramdam ng pagod. Di ba, overtime ka, abutin ka ng kinabukasan, motivated ka kasi nagpuprovide ka sa pamilya mo na mahal mo. Pero iba yung naglilingkod na bunga ng pressure dahil lang sa meron kang gustong patunayan sa harapan ng Diyos. Ang nangyari kasi minsan na pag naglilingkod yung mga tao, dahil nga sa ikaw pinipit mo patunayan yung sarili mo, ikaw lang yung gumagawa. Imbes na yung Panginoon yung gumawa sa atin doon sa buhay natin. Kasi ang paglilingkod, ang Diyos din naman ang gagawa. Siya rin Nanahan nga siya sa atin, hindi talaga tayo yung gumagawa. Ang gumagawa siya. So sa akin po practically, ang paglilingkod ay pahintulutan mo ng Panginoon ang gumawa. No, hindi yung mabigat sa iyo. Kasi pag mabigat na mabigat sa iyo, hindi ka nagpapahinga noon. No, kumbaga naglilingkod ka para pagdating sa dulo mapagod ka. Kasi wala naman ibang gagawin na nagtatrabaho, mapapagod. Kasi ikaw nga yung gumagawa. Pero kung ang paglilingkod mo ay galing doon sa kung ano ba yung ipinangungusap ng Diyos sa iyo, no? Kasi yun na, yung pag naintindihan mo na yung identity mo. Kumbaga parang sumablay ka man doon sa ginagawa mo dahil alam mong mahal ka ng Diyos. Hindi ganun ikukundi mo yung sarili mo. Minsan ang nakakapagod lang naman sa buhay ng Kristiyano yung iniisip mo minsan na hindi tinatanggap ng Diyos yung ginagawa ko kasi sumasablay ako paminsan-minsan. Di ba ganun tayo? Lalo na pag yung tinuturo ng pastor, makasalanan ka. Minsan pag sumablay ka, mukhang hindi na ako okay sa Diyos. Yung parang ganon. So practically, para sa akin po, ay yung bang alamin mo yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo at mula doon ka kumilos. Nang sa ganon na anuman yung kahantungan mo, no? Kasi tayo mga tao minsan na napapagod, nagpapahinga o minsan sumasablay pa nga. Anuman yung kahantungan natin, alam natin natanggap tayo ng Panginoon. Hindi yung bang katulad ng naranasan ng araw ng mga naglilingkod na gumawa na ng marami doon sa ministry pero iniisip pa rin nila kung ano kaya to, tanggap kaya ng Diyos tong ginagawa ko. Pag ikaw yung inisip mo na gumawa nun, malamang mag-iisip ka talaga kasi ikaw lang ang gumawa nung paglilingkod. Pero kung alam mo ang Diyos ang nangusap sa iyo na gawin yon, automatic alam mo katanggap-tanggap yon kasi Diyos ang gumawa. Pag Diyos kasi ang gumawa nun, di katanggap-tanggap yon kasi siya ang gumawa nun Pero pag tayo lang yung gumawa ng paglilingkod at gamit lang yung lakas natin, laging doon nag-struggle, laging isip natin kung naging katanggap-tanggap pa. Ako po dumaan ako sa ganyan sa ganyang sitwasyon na ang dami mo nang ginawa pero yung parang pagka napakinggan mo yung pinipreach ng pastor, parang kala mo kulang pa rin yung ginawa mo. Pero po yung para bang ganun. Parang kailangan mo laging patunayan ng Diyos patunayan yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Pero hindi po ganoon 'yon. Hindi po siya ganoon, no. Ano't ano man yung kahantungan natin, no. Ang Panginoon laging laging yung ating pag-ibig at yung pagtanggap niya ay laging buo po sa atin.
So ang kailangan lang ay malaman natin kung ano talaga yung identity natin, no? Gaya ng sinabi kanina ni Brother Jerry, yung lalim ng pag-ibig ng Panginoon. Kasama yun sa identity natin eh. Pag alam natin gaano kalalim yung pagmamahal sa atin ng Diyos, hindi tayo aandap-andap na isipin natin na katanggap na kaya itong paglilingkod ko. Yung bang mga ganon. Kasi inisip natin, nagiging katanggap-tanggap lang yan pag sobrang dami ng ginawa natin eh. Ganon yung iniisip ko din kalimitan naman kasi na pag marami akong ginawa, katanggap-tanggap na ako. Pero hindi po ganon yun. No? Ay, ang Diyos, siya naman ang gumagawa sa atin eh. Pag madami yan at Diyos ang gumawa, di madami. Pagka konti, ibig sabihin Diyos pa rin ang nagsabi no, na yun lang muna ang gawin mo. Yun ay depende kung gaano kalalim yung alam mo na pag-ibig ng Diyos sa'yo. Hindi yung tayo yung nagpupumilit na umabot doon sa standard ng Panginoon. Samantalang hindi mo naman talaga dapat abutin yun eh. Yung standard na yun eh. Kasi kung Diyos ang gumawa nun, of course, siya yung gumawa nun, hindi tayo. So, yung ating pong oras ay ano na, umabot na tayo doon sa ating kota. So, bilang huli pong pangungusap, so ano po yung mga salita na gusto nating iiwan? Brother Jerry, Pastor. Naalala ko yung kwento nung agila at manok, no? Okay lang yung Kristiyano na napuprustrate kasi nakakabangon yun. Pero yung agila, na yung akala niya, identity niya, akala niya manok siya, kinamamatayan niya na yun eh. Di ba? Sana tayong mga Kristiyano, dapat ma-renew yung ating isip na ano yung ating identity. Kasi yung transformation, nangyayari doon kapag may yung renewal ng isip. Sabi nga ng Bible, di ba? Be transformed by the renewing of your mind. Kaya dapat focus tayo doon sa kung ano yung ating identity para mabuhay tayo, may peace, gumagawa tayo, merong masayang pinag-uuwi. Yun lang po. So, Alam mo, sakit naman, no? natawa ko sa sinabi ni, Sikit naman na, Pastor. natawa Namatay ko ka sa na, sinabi ni, iisip mo manok ka? natawa ko sa sinabi ni Jerry na yung agila, nakamatayan niya ngayon, no? Yung inakala niyang manok siya. No? So, alam mo, nakakalungkot. Posible rin na maraming Christians na nakamatayan na lang din, no? Na hindi nila alam yung kanilang identity in Christ. Oo, sa totoo lang. Kasi nga, halos lahat ng itinuturo ng kanilang mga tagapagturo ay kung ano yung mga kailangan nilang gawin para matuwa si Lord sa kanila eh. Okay? Di ba? So, hindi naman natin sinasabi na huwag tayong gumawa ng mga bagay na ikatutuwa ng Diyos. No? Marapat lang yun. Pero, dapat ito ay bunga lang nung pagkaunawa mo kung sino ka. Kaya ngayon title natin ay Identity Before Activity. Mahalaga rin naman yung gawa eh. Mahalaga rin naman yung activity. Pero dapat, ang pinag-ugatan yung identity. Kasi pag alam mo yung identity mo, masaya kang gagawa ng activity. Kasi kung puro activity ka, tapos lack ka ng knowledge about who you are in Christ, mapapagod ka, mabe-burn out ka. Diba? So, sana wag naman dumating sa punto ng mga napakaraming Christians, no? Yung kagaya ng Agila, kinukwento ni Jerry. Kinamatayan na lang, no? Na hindi niya nalamang siya ay Agila kung hindi akala niya manok siya. Kasi if you are not living in your identity, you are living a lie identity. Okay? Namumuhay ka sa kasinungalingan. It's a lie identity, not identity. Okay, so sige, paalam tayo. No? Magandang, unahan ko na, magandang gabi ulit sa inyo lahat mga kapatid. Hopefully, itong ating napag-usapan ngayong gabi, nagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman patungkol sa kung sino tayo kay Kristo Jesus. Okay, so hanggang sa susunod po ulit na Grace Life Forum natin, samahan niyo po ulit kami. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. God bless po. Brother Jerry po na Grace Life Church. Ang tingin ko kaya yung manok na nakamatay niya yung pagiging manok kasi siguro nakakulong siya. Hindi niya alam na pwede pala. Tapos na yung agil eh. Kaya hindi niya alam na pwede pala siyang lumipad. Ganun yung kalagayan ng isang Kristiyano pagka siya, hindi niya alam yung identity niya. Nakakulong siya. Hindi siya malaya. So nawa po ay lumaya tayo, no, doon sa pag-iisip na tayo ay makasalanan. Dahil ang totoo, hindi na po ganoon yung deklarasyon ng Biblia sa atin, no, ng salita ng Diyos. Tayo ay banal, tayo ay malinis, so tayo ay accepted sa harapan ng Panginoon. So patibayin po natin sa sarili natin yan. Dahil yun yung talagang identity natin.
At magmula diyan yung ating paglilingkod. Sa muli po, salamat po sa mga nakasama namin ngayon at dun sa mga future pa na makakapanood ng forum po na ito. So, samahan niyo po muli kami sa mga susunod. Muli ay isang mapagpalang gabi at magandang gabi po sa lahat. Yun. Okay, sa mga kasama po natin na members ng church na nanonood ngayon, see you on Sunday mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Stay safe and stay blessed.